Okay guys, so continue pa rin tayo sa plane geometry. So again, mag-solve pa rin tayo ng additional problem. So, bale dito. So, ano do yung area nung shaded region? So, given yung mga distance. So, yung points yan yung center nung circle na yan. Okay? So, paano natin i-solve yung area shaded? Pwedeng ganito, no? Pwedeng ganito. Bale, kung gagawa tayo ng connect lang natin to dito sa center, di ba? So yung figure na to, di ba, yung figure na to sector yan, di ba? Yun yung sa sector. So ibig sabihin, yung area shaded natin is just equal nung area nung sector minus area nung yung triangle na part, yung ito. Ito naman yung sa triangle. Diba triangle yan? So gagamit lang tayo ng Cavalier's theorem dito. Okay? So yan yung area ng triangle din. So minus area ng triangle. Okay, so yung matatitira, yan yung area shaded, no? Which is yan yung tinatanong sa problem. Parang area nung segment lang, no? Pero parang ganun yung ano, pero di natin siya matawag na area nung segment. So proper na itawag sa kanya is area shaded talaga. So ito naman yung area shaded. Okay, so yan na. So para ma-solve natin yan, yung area ng sector is if I assume ito yung center, di ba? So ibig sabihin this is radius. So 1/2 lang nung radius, then makuha lang natin yung theta dito. Bites na, no? Pero dapat yung theta naka radian. Then sa triangle, so once ma-solve natin yung distance na to, assume na lang natin na z. So 1/2 nung z og r, then sine theta. Pero yung theta dito must be in degrees. So yan lang, no? So ibig sabihin, kailangan lang natin makuha yung r, theta, tsaka z sa problem. So isa-isa natin isolve yan, no? Okay, so unahin ko muna itong isolve yung distance na to. Yung ito na distance patungo dito. Yeah, so assume ko na lang na distance m yan. So ibig sabihin, gagamit ako ng cross-chord theorem, diba, para ma-solve natin yung distance m. Cross-chord theorem. So bali meron tayong 2, yung ito, times m is equivalent nung 4 times 16. 4 times 16. So yan yung cross-chord theorem. So yung m natin is just 4 times 16 divided by 2. So therefore yung m natin is just equal to, so 2 times 16 na. So that is 32. Okay? So 32 units. So kung ito yung center natin, yan. So bali yung distance na to patungo dito, that is r.
Then, yung distance na to, yung distance na yan, patungo dito, di ba in-assume natin yan na z. So, yun yung magiging z value natin. Okay. So, masolve natin yung diameter. Masolve natin yung diameter dito. Yung ito, considering yung distance na to, tsaka distance na to. Yung ito. Tsaka ito. Okay, so assume ko na lang na capital D yan, no? Bali diameter. So capital D is diameter. So masolve natin yung diameter kasi center tayo. So M lang plus yung 2, yung ito. So meron tayong 32 plus 2, we have 34. So masolve na natin yung radius. So yung radius is just 34 divided by 2. So we have 17 units, and this one is units. Okay ba? So ibig sabihin dito sa wala na akong problema sa R. Nakuha na natin yung value ng R. Ito. So wala tayong problema sa R. Yung Z na lang, no? Masolve din natin yung Z dito eh. So yung Z, diba? Yung Z na to, kasi ito lang, alam natin yung distance na to, diba? Yung ito. Yung ito na distance, patungo dito na distance, is R. So, ibig sabihin, yung matitira, yan yung value ng Z, na? So, Z is just R, diba? Minus 2. Diba? Kasi ito 2 meter to eh. 2 units rather. 2 units. So, R equals 2 plus Z, or Z equals R minus 2. So, therefore, yung value pala ng Z natin is just 17 minus 2. So, we have 15 units. Yan. No? So, bali wala na tayong issue for yung mga term na to. So, solve na to. No? Solve na to. Ano na lang yung kulang? Yung theta na lang. No? Yung theta na lang. Paano natin ikunin yung theta? Paano natin kukunin yung theta ngayon? Okay. So, balik tayo dito. Balik tayo dito. So, gamit yung triangle na to. Bali, project na ako, no? So, gagamitin ko yung triangle na to. Lagay natin. Ito na lang. Ayan, pula na lang. So, gagamitin lang natin yung triangle na to. So, makukuha natin yung angle theta. Yung ito. So, masusolve natin yan. Di ba? Considering yung triangle na to. So, ito meron tayong 4, meron tayong value ng Z, at saka meron tayong value ng R. So, ibig sabihin yung Z natin dito is 15, yung R natin dito is 17. So, masolve natin yung value ng theta. Dito na lang. Lagay ko na lang siya dito. And using cosine law. So, using cosine law, so, meron tayong 4 squared is equivalent nung 15 squared, di ba? Plus 17 squared minus twice nung 15 tsaka 17 cosine
theta. So, therefore, yung theta natin is just equal to, computing ko muna. So, I have a 4 squared and alpha equal nung 15 squared plus 17 squared minus twice nung 15 tsaka 17. Ayan, no? So, assume ko na lang na alpha x lang muna yung cosine. So, shift solve. So, I have that one. Then, cosine inverse na lang nung sagot natin, which is ito yan, no? So, meron tayong cosine inverse ng yan, no? So, assume lang muna natin na yung x is cosine theta. So, ito yung value ng x. And yung x natin is cosine theta. So, para masolve natin yung theta, cosine inverse na lang ng x. So, ito yun, no? So, meron tayong 12.45 degrees. So, we have 12.45 degrees. Okay, so this is 12.45 degrees. So, wala na tayong issue, no? So, nakuha na natin lahat ng values. So, madali na lang natin i-compute yan. Okay ba? So, I hope klarong-klaro yan. Okay, so pwede na natin gamitin to, no? Yung kinuha natin na equation kanina. So, gamitin na natin yan kasi nakuha na natin lahat ng values. So, masasolve na natin yung area nung shaded region. So, bali ngayon, meron na tayong 1/2 nung radius. So, yung radius natin is 17. Na-compute na natin to, di ba? 17 squared. Yung theta natin is 12.45. Kailangan naka-radian. So, kailangan natin i-multiply by pi over 180 plus minus 1/2 nung z. Yung z natin is 15. Yung radius natin is 17. Sine, yung theta must be in degrees. So, 12.45 degrees. So, therefore, yung area shaded ngayon is just equal to, putin lang muna natin. So, meron tayong 1/2 ng 17. And then, yung angle natin is 12.45. Kailangan naka-radian. Okay. Then, minus 1/2 nung z tsaka yung r. Then, sine nung angle na 12.45. Ayan. So, meron tayong tama ba? 3.9. 3.9 square units. 3.9 square units. So, box na natin yan kasi yan na yung sagot. Okay, so, yun lang. So, 1/2 nung 17, tsaka squared, 12 nung 45. So, I think okay na to. So, sige. So, see you in the next video. Thank you.